Yan, nakatapos na naman ako ng gawain ko sa bahay. Awa naman. Yan, nakaraos na naman ako at nandito na ako ngayon. Nakabalik sa tindahan at nagbabantay. Yan, pagkain ko ng mga alaga ko. Nagsaing muna ako sa kanilang pagkain. At nainit ko na yung ulam namin doon ng tanghalian para kumain na lang sila. At para bantayan ko ang tindahan ko hanggang mamaya mga guys. Kasi bukas sara ako dito, bukas sara. At baka mamaya makaisip ako lumabas at pumunta na naman sa palengke. Pero inire-relax ko lang yung aking sarili kasi malilimutin nga po ako. Baka may maiwan na naman ako na pinamili ko dun sa grocery. Kaya relax ako at iniisip ko kung ano yung mga bibit-biting ko. Payong, bag, ganun. Yan po yung aking iniisip ngayon nga. Pero nakaready na ang bag ko at payong. Nilagay ko na sa bag ko para hindi ko na makalimutan. Ang dinala kong payong yung ditiklo para mailagay ko po sa bag ko. Iniwan ko yung aking pantungkod. Kasi ginagamit ko pantungkod yung payong kasi minsan mahina yung pako. Minsan na manhid ganon. Kaya nagdadala ko ng pansiporta sa aking paglalakad. Kaya yan mga guys, maraming salamat na naman sa Panginoon at tinapos na naman yung aking gawain. Nakapaglinis na ako dun sa bahay kahit papano. Inayos ko na yung mga putik-putik doon. Gimbrush ko pa. Yan, kaya medyo pagod na naman. At hindi man ako gutom kasi nakakain ako kanina ng almusal. Ang dami ko nakain pansit. Kaya yan, kasi ang sarap ng pansit. Yung tira namin pansit, ininit ko nga. Ang sarap na. Ininit ko ulit. Parang niluto talaga siya ng bago. Kasi ganun po. Kaya para kainin na lang. Mamaya ubos na yan. Wala na. Kasi masasarapan yung kakain doon. Kahit yun lang yung ulam, okay na eh. Pero may inihaw pa ako doon, may baboy pa ako doon, kaya ayun ang iuulam. Yan mga guys, kaya okay. Ang asawa ko wala pa. Kasalukuyan, mainit ang panahon ngayon, hindi pa siya umuwi. Anong oras kaya uuwi yun? Ay siguro pag uwi niya, ay magsasara na naman ako at pakakainin ko muna siya. Iyan, kasi siyempre hinahainan ko pa yun pag dumarating. Nagaantay pa yun ng hain ko. Ready ko yung pinggan, yung kanyang kanin, isang tasang maliit, ganun. Kutsara, yan po yung ginagawa kapag dumarating. Kasi pag hindi inahinan yan, pagod na pagod siya, lanta-lanta siya, nakaupo sa upuan. Ang gagawin niya, kakain na lang siya pagdating. Kaya yan, ganyan ang nanay Linda nyo. Yan. Okay naman at wala naman akong problema sa ngayon. Hindi man ako stress. Andiyan na pala yung aking pamangkin, yung kasama ko, yung pinagtitinda ko dito sa tindahan. Kaya lang, di ko muna siya pinagbabantay kasi sabi ko, pahinga ka muna dyan sa bahay. Diyan ka na lang sa bahay kung gusto mo akong tulungan ng gawain ng bahay. Tulong ka na lang dyan, sabi ko ang ganun. Dito muna ako sa tindahan kasi ako ang nakakaalam dito sa tindahan kung ano yung mga kulang dito. At kung paano ako magbenta sa aking paninda kasi paninda ko ito. Yan. At ako yung nakikipag-usap sa mga tao para ako, kabisado nila ako eh. Minsan kasi pag may bantay dito iba, hindi nila kabisado. Kaya yan. Kaya sabi ko, ako na lang ang magbabantay. Kahit sara bukas ako dito, okay lang yun kasi ang ganda nga yun eh. Pagpasok ko, yan dyan yung paninda ko eh. Hindi na babawasan eh. O, diba? Pero ang paninda ko dito walang spad kasi tinatanggal ko na yung may mga matatagal na, tinatanggal ko na yan mga guys. Kaya okay, bye bye. Welcome to my vlog. Yan. Nandiyan yung ako nakita. Kasi yung anak kong isa hindi din maasahan magbantay. Tulog lang siya ng tulog. Ganyan. Gusto sumama sa pagtitinda ng papa niya, hindi naman siya nagigising ng maaga. Ay mabagal siya magbihis. Iniiwan siya ng asawa ko kasi ayun ang asawa ko ng mabagal magbihis ng pag umaalis. Ayaw niyang ganun, nagagalit yun pag matagal ka magbihis, galit yun. Kaya minsan nga pag may lakad kami na mababagal yung akin mga kasama, yung mga anak ko, mababagal kumilos, galit na galit yan. Uuwi ng bahay yun, hindi na siya alis. Ganun po ugali niya, kaya kailangan pag may lakad, i-advance muna siya. Ganitong oras tayo alis, baka magbihis ka na naman ng madalian, magmadali na naman tayo. Ganito ang sinabi at pagsasabihan ko rin sila na sa ganyang oras kailangan naka-ready na kayo para hindi na siya nag-aantay na matagal. Yan, ganun po ang ginagawa ko ngayon. Kasi hindi yan sumasama pag mababagal ang
kanilang kilos. Ayaw nila. Ayaw niya. Iba kasi yung ugali niya. Yan po. Thank you so much. Welcome to my vlog. Ingat ang mga anak ko. Ingat ang mga apo ko. Sa lahat ng pumapasok. Ngayon na apo ko. Mag-ingat kayo mga apo. At sa lahat ng mga anak ko na naghahanap buhay. Mag-ingat din kayo. Huwag kayong mabibilis magpatakbo ng sa mga driver naman. Pumangkin ko. Tama lang yung nakita ko sa iyo na pagdadrive na medyo siya, kampante sa pagdadrive. Kaya yun ang gusto kong drive, yung mga ganun, hindi mabibilis. Ayoko nang mabibilis kasi nininervyos ako. Yan, okay yan. Yung pagsakay ko sa iyo na ganun ang pagdadrive mo, okay yun, panatag yung aking sarili. Thank you, ingat din kayo sa lahat ng mga driver ng anak ko, mag-ingat kayo. Thank you so much, thank you, bye bye. Mga tao niya, ingat din. Thank you, bye bye.